Magsitayo po ang lahat. Maganap tayo si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan nawa ay laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapalas sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang anupaman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. April 29 po ngayon, Martes, at ginugunita po natin si Saint Catherine of Siena. Mula po sa ating mga pagbasa, ay matatagpuan po natin ang susi sa mapayapang pamumuhay. Ibig sabihin, pakikipamuhay kasama ng iba. At ito po ay ang pagtanggap
ng may kapakumbabaan sa katotohanang hindi iisang tao lamang ang pinagpala. Hindi lang ikaw, hindi lang ako. Wala po isa man sa atin ang magtatagumpay hanggat hindi tayo natututong magbahagi ng ating sarili sa iba. May naalala ako ngayon, yung isang kasabihan na it takes a village to raise a child. Ano ho, di ba? Ganun, Napakinggan naman natin kanina sa unang pagbasa kung gaano ka-ideal ang community ng early Christians. From whom, according to his work, to whom, according to his needs. Kaya lang, medyo tricky din ang mabuhay sa ganong klaseng idealized na paraan ng pamumuhay kasi mayroong mga kampante masyado. Meron namang naghahanap buhay. Patas naman ang paghahati-hati. So, bakit pa ako magpapakahirap? Makakahati din naman ako, katulad ng iba na nagpapakahirap. Ayun, Meron naman, kumbaga sa isang bilao ng bibingka, 5 kayong magkakapatid, bumili ng bibingka ang iyong nanay, yung isa ay kumuha ng 3, anong matitira sa 4? E di yung 2 na lang na gayat, doon sila maghahati-hati. Pero yun ay dahil nga na misinterpret ang sinasabing from whom, according to his work, to whom, according to his needs. Ang banggit natin kanina, mga kapatid, wala po isa man sa atin ang mabubuhay ng matiwasay, pinaigsi na lang natin, magtatagumpay, kung hindi tayo matututong magbahagi ng ating sarili sa iba. At kung hindi tayo matututong tumanggap ng tulong ng iba, idinudugtong po natin ngayon. Kasi it takes a lot of generosity para sa isang miyembro ng isang samahan na magbahagi ng kanyang sarili. It takes a lot of humility naman sa isang miyembro ng isang samahan para tumanggap ng nagmumula sa pinakamahina at pinakamaliit na kabahagi ng samahan. Ang pinagsasaluhan natin, mga kapatid, bilang sambayan ng Kristiyano ay ang ating panahon para sa Diyos at sa isa't isa. Ang ating mga talento at ang ating mga tinatangkilik. Dito po lumulusog ang ating sambayan ng Kristiyano. Sa paraang ito po kasi konkretong gumagawa ang Espiritu Santo. Kung inyong napansin, pag tumatawag tayo sa Diyos, di ba, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang Diyos po mismo ay community, komunidad, hindi po pamilya. Kung pamilya ay di Ama, Ina at Anak, ganun ang pamilya. Pero dahil Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang Diyos mismo ay komunidad ng 3 persona.
Ayun, ano ho. Gaya po ng mga unang Kristiyano na pinagbuklod ng kanilang pananalig at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayo man ay pinagkakaisa rin ng sama-sama nating pagdalo sa pangangailangan ng isa't isa at ng bawat isa. Hindi lang ng isa't isa. Pag kasi isa't isa, parang limiting din, ano? Yung isa na nagbigay at yung isa na tumanggap. Paano yung hindi nagbigay? Paano yung hindi tumanggap? Dahil napakataas ng pride. Hindi niya maatim sa kanyang sarili na sa puntong ito ngayon ng kanyang buhay, tumatanggap na lang siya. Kung nasanay siya na nagbibigay. Paano yung napakadamot at napakamakasarili na hindi makapagbigay? Pero pag sinabi nating pagdalo sa pangangailangan ng bawat isa, pangangailangan man itong magbigay o tumanggap, inclusive, kasama lahat, bawat isa. Kasali ang maramot, kasali ang hindi makatanggap. Sa ganitong paraan, mga kapatid, nagagapi ang pagkamakasarili. Kung paanong nagapi ng mahal na pong Jesus Nazareno na muling nabuhay ang mga hadlang sa pagbabahagi ng sarili. Mga hadlang sa pakikipagkaisa sa iba. At ang mga hadlang sa pakikipagkasundo sa iba pa. Madali kasing makipag-isa doon sa mga gusto mo at sa mga rumerespeto sa iyo. Mas mahirap makipag-isa sa mga ayaw sa iyo. Kung ayaw mo, edi ayaw ko rin, doble. Kung ayaw mo makipagkasundo sa akin, ayaw ko rin makipagkasundo sa iyo, doblado. Pero ang pinagtagumpayan ng Nazareno sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay ay ang lahat ng mga sumasagka sa pag-iisang ito. Sa John 17 pa lang, mga kapatid, hindi pa siya nagpapasa ng krus. Dumalangin na siya sa Diyos, sa Ama, sa langit. Nakalingain, mahalin lahat ng mga ibinigay niya sa Kanya. Ito po ang tunay para sa akin at least, na the Lord's Prayer. Yung John chapter 17. At kung nakayang buhayin muli ng Ama, ang anak, kaya rin po niyang buhayin ang kaisahan ng ating mga puso at diwa sa kanyang pag-ibig at biyaya. Pero mabibigyang katuparan lamang po natin ang lahat ng ito kung nag-uusap man lamang ang bawat bahagi ng komunidad. Hindi po kasi maaaring kanya-kanya lamang tayong pananalig at debosyon. At pag nabugnot tayo sa anyo ng pananampalataya ng iba, o pag nainis tayo sa paraan ng pagdidebosyon ng ating kapwa deboto, dadamputin na lamang natin ang ating bola, iiwan ang ating mga kalaro, uuwi at maglalaro na lamang mag-isa. Bahala sila sa buhay nila. Hindi po ganun ang pagpapanday ng sambayan ng Kristiyano. Ang ganito pa nga pong pag-uugali ang sisira sa atin bilang isang sambayang Kristiyano. Ito ang cancer na sisira, kukonsumo sa katawan ni Kristo, sa atin bilang katawan ni Kristo.
Ang pagbabahagi po kasing sinasabi natin kanina ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbibigay ng kung anong meron ka. To share is to communicate. Ang katuturan po kasi ng salitang ito, communication, is to share or to make common. Para pagsalu-saluhan. At ito po ay two-way process. Parang karsada natin. Dalawahan. May papunta doon, may papunta rito. Kaya kung natatagpuan mo, kaibigan, ang iyong sarili sa isang relasyon na ikaw lamang lagi ang nagsasalita at hindi ka nakikinig sa kanya, hindi po nito bubuuin ang inyong pagsasama. Ito pa nga po ang gigiba sa maayos nyo sanang pagsasama. Kung nag-uusap lamang sana kayo at nag-uusap ng maayos. Kung ikaw naman ang laging pinagsasalitaan at taga-absorb na lamang, ganun din po ang maaaring kahinatnan. Ang pagkasira ng inyong samahan. Kasi, sabi nga sa Ilocano, tagibang, tabingi, hindi balanse ang sitwasyon, hindi balanse ang samahan. Kaya po ang ginawa ng Nazareno ay binalanse niya ito. Ginawa niyang pantay. Filial. Ginawa niya tayong kaibigan niya. Itinuring niya tayong kapatid. Para hindi tagibang, hindi tabingi ang ating samahan. Sa isang samahan, minamahal kong mga kapatid, mabuti po kung matututo tayong makinig, hindi lamang sa mga sinabi sa atin, kundi pati na rin sa mga hindi masabi. At yun ang napakahirap pakinggan. Kasi nga hindi naman masabi. Paano mo pakikinggan ang hindi sinasabi? So, we have to read between the lines. Ano ba talaga ang ibig sabihin? Lalo na tayong mga Filipino, kung minsan gusto nating sabihin na, ay, wag naman sana. Pero sinasabi natin, o sige, para lamang hindi tayo makasakit. Kaya, ano yung nakikita natin sa Kanya? Bibigyan ko na isang halimbawa. Medyo sensitibo. Merong isang nagpresenta, na tumulong sa kanyang kaibigan. Tapos, yung kanyang kaibigan naman, nag-assume siguro itong isang ito na kailangan niya ng tulong. Ay di tinanggap naman nung kaibigan. Sabi ng kaibigan, o sige, ikaw na. Ngayon, pagkatapos gawin nung kanyang kaibigan ang pagtulong, nakita niya yung kanyang kaibigan kukuya-kuyakoy sa isang tabi. Nakahilata, naghihinuko, nagpuputol ng kuko. Nagtaka ngayon tong kaibigan, kailangan ba talaga niya ang tulong ko? Bakit niya tinanggap ang offer kong tulong kung hindi naman niya kailangan? Eh kasi nga, we cannot say no. Hindi tayo marunong mag-reject. Hindi tayo makahindi dahil wala tayong boundaries. Mabuti po kung matututunan natin na magsalita ng hindi kung ibig sabihin natin ay hindi. At magsalita ng oo kung ang ibig sabihin natin ay oo. Para hindi tayo mahirapan. Hindi ba? Kaya tayo nahihirapan
sa ating samahan ay dahil nga wala tayong boundaries. Ayun ang una. Mabuti po kung makaka-establish tayo ng boundaries at kung igagalang natin ang na-establish na nating boundaries. Matuto rin tayong mag-clarify. Okay, sinabi mong oo. Ibig mo ba talagang sabihin oo? O baka ang gusto mo naman talaga ay hindi. Baka pasumala lang na okay kung oo, pero okay din kung hindi. Basta sinabihan kita, bahala ka na. Ayun mabuti rin kung matututo tayong mag-reflect, magnilay, kumpirmahin para hindi ma-misinterpret, subukang makinig lamang at huwag mag-isip ng sunod na sasabihin habang nagsasalita ang isa. Huwag ding dugtungan o buuin para sa kanya ang pangungusap na hindi niya may express. Kaunting pasensya para maganda ang samahan. Magsalita kung may sasabihin at kung kinakailangan, tumahimik kung wala namang sasabihin at kung hindi naman kinakailangan. Ibahagi ang sarili sa pakikiconnect sa kapwa, malayo man siya o malapit. Sa ganitong paraan mga kapatid, maaabot natin kahit papaano ang ideal na samahan ng sambayanang Kristiyano na idinidescribe sa unang pagbasa. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, hilingin natin sa Espiritong Banal na paamuin ang ating dila. Paamuin ang ating dila at bigyan tayo ng sapat na pasensya para makinig ng tama. Turuan din nawa niya tayong itiklop ang ating mga pakpak at iikom ang ating mga siko paminsan-minsan para hindi naman natin masyadong matabunan ang iba at makapambalya ng iba pa. Matutunan din nawa nating tunay na makigalak sa tagumpay ng iba. Mahal na poong Jesus Nazareno, napakaganda po ng pangarap ng Ama na buhay para sa amin bilang isang sambayanan. Hubugin niyo po kami sa tamang pagsunod sa inyong mga yapak. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya ring magbibigay ng buhay sa ating lahat. Sa bawat dalangin ang atin pong tugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa,
naway magdiwang sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, alam po naming dinirinig ninyo ang aming mga dalangin. Kaya nananampalataya po kami na pakikinggan ninyo ang mga ito nang naaayon sa inyong kalooban. At kung maaari, ay ayon din sana sa aming mga kahilingan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alleluia. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia. 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 Magsitayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap na paghahaing nagdudulot ng kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat din sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakadaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, katulad ni Saint Catherine of Siena, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Paglampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Nangungulilang malay, binulungan ng tinig mo, nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong karilagan ng pagmamahal. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawaan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay, kaganapan ng buhay ko'y
ikaw lamang. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 1, 2025, Huwebes sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang panalangin ng mga sayo'y nagpapasalamat ng may utang na loob na tinatanaw at ng mga nananalangin sa iyo sa kanilang pangangailangan ng iyong tulong at awa. Basbasan po ninyo ang daladala naming mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay natin sa buhay araw-araw, payapa tayong lumakad sa daan ng liwanag ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.